Welcome class! Wilma Educational Hub. Literatura at kasaysayan ating mahalin, kaalamay linangin ating siyasatin. Mabuhay! Tayo ngayon ay nasa huling aralin na ng ating aralin para sa unang barkahan. At ang bibigyang pansin natin sa araw na ito ay ang panunuring pampanitikan. Kaya naman, ito ang mga inaasahan ninyong matututuhan para sa araw na ito. Una, nasusuri ang binasang kabanata ng nobela bilang isang akdang pampanitikan sa pananaw humanismo o anumang angkop na pananaw sa pamamagitan ng mga pahayag o kilos, gawi. Pangalawa, nagagamit ang angkop ng mga hudyat sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ikatlo, nakabubuo ng isang suring basa sa anumang akdang pampanitikang Mediterranean. Bilang pagsisimula ng ating aralin, narito ang larawan ng isang guro. Tumatayong pangalawang ina sa inyong mga estudyante at tagapunla ng kaalaman mula nang kayo ay pumasok sa paaralan. Magkagayon pa man, marami rin kaming katangian na may pagmamalaki at kailangang ipagbuti para sa inyo bilang mga anak at aming mag-aaral. Ano ba yung masasabi ninyong kalakasan o magagandang katangian na napapansin ninyo sa amin? At gayon din, ano ba ang aming kahinaan na sa tingin ninyo ay dapat namin pag-ibayunin? Sige nga, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Nagagalak akong pakinggan ang inyong mga ipinahayag. Tunay nga namang hindi matatawaran ang ginagampanan ng mga guro pagdating sa ating lipunan, lalong-lalo na sa inyong aming mga anak na nagpupunla o pinupunlaan namin ng mga kaalaman. Hayaan ninyong maging gabay namin ito para sa aming ikabubuti. Sa pagkakataong ito, kilalanin naman natin ang isang teacher mula sa akda na ating bibigyang pansin na isinulat ni Liwayway A. Arceg. Nagsimula ang akda nung nag-aagaw na ang dilim at liwanag. Mula sa tabi ng bintana ay nakita ni Aling Rosa na papasok na sa tarangkahan si Amelita. Hindi na ikubli ang hapong-hapong anyo ni Amelita at ang hapis na mukhang pinalamlam ng pagod. Ngunit hindi rin nakubli sa paningin ng matanda na wari ay walang nadaramang pagod o hirap ang anak. Magaan din ang pag-angat at pagbagsak ng mga paa nito. Tila may kasiyang walang kahalulip ang mga imbay ng kanang braso at ang kaliwa ay may kip-kip na aklat at makapal na kwaderno. Hindi man lamang kumibo si Aling Rosa nang lumalik ng kamay si Amelita. Bagamat hindi niya nailihim ang pagpupuyos niyang damdamin, natitiyak niyang napansin iyon ni Amelita. Ilang saglit, napatitig sa kanyang anak bago unti-unting ibinaba ang tingin. Ang apat na anak ay nakapagtapos sa kolehiyo ng may titulo, samantalang si Amelita ay kumuha ng kursong edukasyon. Para kay Aling Rosa, ang kursong ito ay hindi isang titulo. Talagang pinakagaga sa lahat ng anak ko ang isang to. Nagpilit na maging teacher lang. Maaari namang kumuha ng kahit na anong mabuting karera. Kakarampot ang sweldo, alila pa ng buong bayan. Ito ang galit na pahayag ni Aling Rosa sa asawang si Ambo. Okay lang yan. Sa tingin ko'y nasisaya naman sa pagtuturo ang batang yan. Bayaan mo na lang. Bakit nga hindi pa ako papayag? Sa nakita kong kahit patayin ko'y ang gusto rin niya ay ang susundin. Gigil na gigil si Aling Rosa sa pagsasalita at halos lumitaw na ang mga ugat sa kanyang leeg. Gayunpaman,
nakahanap ng pag-asa si Aling Rosa sa katauhan ni Osmundo, isang binata mula sa pamilya ng mga hasyendero na sumusuyo kay Amelita. Matagal nang nakikiusap sa akin si Osmundo at palagay ko naman napapanahon na para sumagot ka. Pero inang, lahat ng gusto ko'y nasuway mo na, Amelita, pero ang isang ito hindi mo na maaaring baliin. Kailangang malaman ni Osmundo ngayon na hindi kami maaaring magmahalan. Nabigong muli si Aling Rosa dahil nang malaman na ipapakasal siya ni Aling Rosa sa binatang si Osmundo, agad na nakipag-isang dibdib sa Amelita kay Mauro na isa ring guro sa pampublikong paaralan. Bunga nito, umalis si Aling Rosa ng masama ang loob at napagpasyahan na manirahan na lamang sa mga anak niya sa Maynila, bagamat alam niya na doon ay hindi siya gaanong naaasikaso. Samantala, itong si Osmundo ay nang ibang bansa na lamang. Ngunit bago pa siya tuluyang umalis, ay nag-utos siya na guluhin ang kasal nila Mauro at Amelita. Pero hindi ito sinunod ng kanyang napag-utusan dahil sa meron itong malaking utang na loob sa gurong si Mauro. Nagbunga ang pagmamahala ni Mauro at Amelita. Ngunit nasa ikapitong buwan pa lamang ng pagdadalang tao si Amelita ay nanganak na siya sa kanyang anak na si Rosalida, kaya kailangan nilang manatili sa ospital. Nang malaman nito ni Aling Rosa, agad na binisita ang anak sa kabila ng kanyang hinanakit at sama ng loob. Ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa pagpapasaring ukol sa mahirap na pamumuhay ng mag-asawa. Lagi niyang pinapaalala na walang asenso ang kanilang pagiging guro. Lumipas ang ilang taon at lumaki si Rosalida na isang mabait at matalinong bata. Isang araw ay nagbalik si Osmundo sa probinsya at nagkaroon ng malaking pagdiriwang para sa kanyang pagdating. Doon, muling nagkatagpo sina Mauro at Osmundo, subalit kinalimutan na ng dalawa ang nakaraan. Ngunit para kay Amelita, nangangamba siya at baka meron na naman itong gawing hindi maganda para sa kanyang pamilya. Hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ni Osmundo kay Amelita, kahit na may asawa at anak pa ito. Naging magaan ang loob ni Osmundo sa batang si Rosalida, kaya isang araw ay naisipang ipasyal ni Osmundo ang bata sa kanyang asyenda nang walang paalam. Labis na nag-alala ang mag-asawa. Buong akala nila ay si Rosalida ang pinaghihigantihan ni Osmundo. Ilang saglit pa, nagbalik din ang bata at pinagmamalaki nito ang kabaitang ginawa sa kanya ni Osmundo. Dahil dito, tuluyan na ring nanirahan si Osmundo sa ibang bansa at napagpasyahan niyang kalimutan na ang minamahal na si Amelita. Sa pagwawakas ng ating akda, nagkaroon ng malubhang karamdaman si Aling Rosa. Hinanap niya ang kanyang mga anak, ngunit wala man ni isa sa kanila ang dumating, maliban kay Amelita na matyagang nag-aasikaso sa kanya. Pera at mga material na bagay lamang ang ibinibigay sa kanya ng kanyang mga anak na nasa Maynila. Doon natauhan ng matanda at nalaman niya ang kanyang pagkakamali. Handa na ba kayo para sa pagtalakay ng ating aralin? Para sa unang gawain, suriin natin ang katangian ng pangunahing tauhan na si Amelita. Ibigay ang kanyang katangian batay sa kanyang mga kilos at gawi pahayag na ginamit sa akda.
Talaga nga namang nakilala ninyo ng gusto ang ating protagonista na si Amelita. Kaya naman, para sa gawain dalawa, gusto kong suriin ninyo ang mga pangyayari sa akdang ating nabasa gamit ang kasunod na grapikong ilustrasyon. Nagagalak ako at tunay nga namang naunawaan ninyo ang akda na ating binigyang pansin. Tandaan, ang ganitong paraan ng pagtalakay sa nilalaman at katauhan ng isang akdang pampanitikan ay tinatawag nating panunuring pampanitikan. Ang panunuring pampanitikan ay pagbibigay kahulugan sa mga nagaganap sa paligid at sa kabuuan ng tao sa pamamagitan ng mga masasalamin sa akdang pampanitikan tulad ng nobela. Isa itong uri ng pagtalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang likhang sining. Tandaan, ang mga akdang pampanitikan na isinusulat ng mga makata o manlilikha ay may tuturing na isang obra maestra o sining at ang lahat ng ito ay binibigyang pansin sa tinatawag nating panunuring pampanitikan. Tinatawag na kritiko o manunuri ang isang taong nagbibigay kahulugan sa mga akdang pampanitikan. Sinusuri niya ang akda batay sa pananaw o teorya. Kaya naman, kapag ito ang iyong ginamit bilang isang kritiko, nakabatay ito sa katotohanan. Binibigyang tuon ninyo ang kalakasan at kahinaan ng akda. Kapag sinabi nating kalakasan, tumutukoy ito sa magagandang katangian na nakita at maipagmamalaki sa sinuring akdang pampanitikan. Samantala, ang kahinaan ay ang mga bahagi ng akda na maaari pang pagbutihin o pag-ibayuhin. Bilang manunuri o kritiko, kailangan taglay mo ang mga katangian ng katapatan, bukas ang pananaw at tigas ng loob. Kailangang matapat ka sa pagbibigay ng puna o suri sa isang akdang pampanitikan. Bukas ang pananaw. Maaaring ihanda mo ang iyong sarili sa mga sasabihin ng iba pang kritikong tulad mo. Magkagayon pa man, kailangan mo ng tigas ng loob na panindigan ang iyong sinuri at hindi ito mababali na porket mayroong tumutol sa iyong sinabi ay agad-agad mo itong babaguhin. Kaya kailangan bilang manunuri ng isang akdang pampanitikan, taglay mo ang mga sumusunod na katangian. At kayo bilang isang mag-aaral na nagtatalakay at humihimay ng isang akdang pampanitikan tulad ng nobela, kayo ay may tuturing na mga kritiko. Bilang isang manunuri, narito ang paraan kung papaano ninyo susuriin ang isang akdang pampanitikan. Unang-una na siyempre ang pagbabasa ng akda. Walang pagsusuri kung wala kayong babasahing akdang pampanitikan. Kaakibat ng pagbabasa ang pag-unawa sa teksto. Kailangan ninyong unawain ang bawat pangyayari upang maibigay ninyo ang ikatlong paraan ng pagsusuri. Kailangan ninyong bigyang pansin ang mga elementong taglay ng isang akdang pampanitikan na mamaya ay bibigyang pansin natin. Pagkatapos ninyong isulat ang inyong ginawang pagsusuri, maaari ninyo itong ipabasa sa iba para sa karagdagang impormasyon o mungkahi. Subalit, tandaan, nasa inyo bilang kritiko kung tatanggapin ba ninyo ang kanilang mga sinabi. Dahil ayon nga kanina, bilang isang kritiko, kailangan mo ng tigas ng kalooban.
sa isinulat mong pagsusuri ng akdang pampanitikan. Bilang karagdagan, narito pa ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng suring basa. Una, alamin kung anong uri ng akdang pampantika ng inyong bibigyang pansin. Ito ba ay maikling kwento, nobela, tula, o sanaysay? Pangalawa, bago isulat ang suring basa, gumawa muna ng sinopsis o buod. Sa ganitong pamamaraan, makikita ninyo o malalaman kung naintindihan nyo ba talaga ang akdang inyong binasa. Pangatlo, ipahayag ang inyong kaisipan sa malinaw at tiyak na paraan. Ikaapat, gumamit ng mga pananalitang matapat. At ikalima, pahalagahan din ang paraan o estilo ng pagkakasulat. Sa pagsusuri ng isang akdang pampanitikan, narito ang mga dapat ninyong bigyan ng pansin. Sa unang bahagi ng pagsusuri ng akda, bibigyang pansin ang una, uri ng panitikan. Ano ba ang genre na bibigyan mo ng pagsusuri? Maaaring ito ay nobela, maikling kwento, tula, o di kaya ay sanaysay at marami pang iba. Maaaring sa bahaging ito, bibigyang kahulugan ninyo ang akdang pampanitikan at natatanging katangian ng naturang genre. Pangalawa, dahil nga ang ating mga akdang binigyang pansin ay mula sa panitikang pandaigdig, maaari ninyong ibigay ang bansang pinagmula ng akdang inyong nabasa o nasuri. Maaari kayong magbigay ng kaunting impormasyon o trivia kuntil-butil tungkol sa bansang pinagmulan ng naturang akda. Pangatlo, kailangan din kilalanin ang nagsulat ng naturang obra maestra. Maaari kayong magbigay ng kaunting impormasyon tungkol sa manunulat ng sumulat ng naturang panitikan. At ikaapat na bibigyang pansin sa panimula, batay sa inyong binasang akda. Ano ang naging layunin ng makata o manunulat sa kanyang isinulat na akda? Ang ikalawang bibigyang pansin natin sa pagsusuri ng akdang pampanitikan ay ang pangnilalaman. Sa bahaging ito, ang focus natin ay ang kabuuan ng kwento o akdang ating nabasa. Unang binibigyan ng pansin, ano nga ba ang tema o paksa ng akda? Ibig sabihin, tungkol saan ang binasa na akda? Ito ba ay tungkol sa pamilya, kaibigan, pag-ibig o kalusugan? Ipaliwanag upang mapatunayan na ito ang akdang binigyang pansin. Halimbawa, sa kwento na ating binasa, ito ay umikot tungkol sa isang guro. Guro na ipinakita ang kanyang kakayahan na sa kabila ng mababang pagtingin sa kanilang propesyon ay hindi naman matatawaran ang kanilang kahusayan. Pangalawa, ipapakilala ninyo ang mga katangian ng tauhan o mga karakter sa akda. Maaaring kunin ang mga pangunahing tauhan sa akda. Halimbawa, ang protagonista o pangunahing tauhan. Nariyan din ang antagonista. Sino ba yung nagpapahirap sa protagonista? At kung meron pa kayong nakitang mga karakter na talagang natatangi, maaari ninyo silang idagdag at ilarawan. Sa paglalarawan, maaaring ibigay ang katangiang panlabas o panloob
na nangibabaw sa akda. Kapag panlabas, maaaring tumutukoy ito sa pisikal na kaanyuan. Kapag panloob, ano ba ang paraan ng kanyang iniisip, pagdidesisyon, pakikipag-usap, at ano ba yung kanyang mga katangian o gawi na pinalitaw sa akda. Halimbawang muli sa akda na ating binigyang pansin. Kanina kung matatandaan sa unang gawain, pinakilala ninyo ang katauhan ni Amelita. Pangatlo, tagpuan, panahon. Saan ba naganap ang akda? At kailan kaya ito nangyari? Lumilitaw sa akda na binigyang pansin natin kanina, umikot ang kwento sa tahanan nila Amelita. Litaw na litaw ito sa kadahilanan, ang mga pangyayari ay umiikot lamang sa kanilang tahanan, katulad dun sa umpisa. Tanaw mula sa bintana na papasok na ng tarangkahan ng anak niyang si Amelita. Yung pag-uusap ng mag-asawang si Aling Rosa at itong si Ambo. Halos lahat ng pangyayari sa akda na binigyang pansin natin kanina ay naganap sa loob ng tahanan. Panahon, ibig sabihin nito, kailan kaya ito naganap? Nung panahon ba ng Hapon? Amerikano, Kastila, kasalukuyan. Sa kwentong nabasa natin, maaaring ito ay naganap sa panahon mga 1980s o 70s, okay? Dahil ang mga pananalita, makikita natin, batay sa mga ginamit na salita, inang, itang, okay? Doon ito ay karaniwang ginagamit sa mga probinsya. Yung mababang sweldo ng mga teacher, yon ay isang pangitain na ito ay mga 1980s naganap. Kasi nung panahon na yun, klase, sa totoo lang, napakababa ng sweldo ng mga guro. Ngunit ito ay napagtsatsagaan ng mga guro noon dahil sa mahal namin ang aming propesyon. Sabi nga, kung gusto mong yumaman, huwag kang mag-teacher. Okay? Kasi walang guro na yumayaman, maliban na lamang kung talagang mayaman daw talaga ang inyong pamilya. Pero ako, naniniwala ako, ang kayamanan namin ay nasa mga estudyante namin. Pang-apat, balangkas ng mga pangyayari. Dito na, bibigyan pansin ninyo yung pagkasunod-sunod ng pangyayari, okay? At batay sa kabuuan, okay? Makatotohanan ba o di makatotohanan ang mga pangyayaring ibinigay sa akda? Kung makatotohanan, halin, banggitin ang mga pangyayari na sa tingin ninyo ay talagang nangyayari sa kasalukuyan. Kung hindi naman, ipaliwanag din ninyo. At ang huli sa pagsusuring pangnilalaman ay ang kulturang masasalamin sa akda. Ano ba ang kultura, tradisyon, paniniwala, kaugalian na lumitaw sa akdang binigyang pansin? Katulad kanina sa akda na ating binasa na teacher. Okay, maraming pinakita doon. Una, yung paggalang natin sa ating mga magulang. Likas sa ating mga yon. Yung paghalik sa kamay o pagmamano, dapat yun ay isa sa kultura na pinalitaw sa akda na ating binigyang pansin. At yung sa huling bahagi ng akda, yung pag-aalaga natin sa ating mga magulang na tumatanda na at nagkakasakit. Ikatlong binibigyang pansin ay ang pagsusuring pangkaisipan. Una, ano ba ang mga kaisipan o ideyang taglay ng akda? Tandaan, ang isang akdang pampantikan ay nagtataglay at nagpapaliwanag ng mga kaisipang umiiral, tinatanggap o pinapatunayan ng mga tiyak na sitwasyon o karanasan.
Halimbawa, doon sa akdang binigyang pansin natin, napakababa ng tingin ni Aling Rosa sa mga guro. Sabi niya, ang pagiging guro ay hindi maituturing na isang titulo. Yon ay isang kaisipan na pinalitaw ni Aling Rosa sa akda na teacher. Ang pananaw na iyon ay pwede nating sang-ayunan o salungatin. So nasa atin yon at maaari ninyo itong ipaliwanag kung bakit ninyo ito sinasang-ayunan o sinasalungat. Ikalawa, maaari din ninyong bigyang pansin ang estilo ng pagkakasulat ng akda. Dito pumapasok yung pamamaraan ng sumulat o may akda sa pagbuo niya ng kanyang obra maestra. Pwedeng bigyang pansin yung paraan ng wika na kanyang ginamit. Ito ba ay kolokyal, mga karaniwang salita lang ba? Siya ba ay gumamit ng mga matatalinghaga o pampantikang mga salita na napakahirap unawain? O lalawiganin mga salita na karaniwang maririnig lamang sa mga probinsya? Siya ba ay gumamit ng baliktanaw, flashback, o tuloy-tuloy lang yung karaniwang paraan ng pagsasalaysay ang kanyang ginawa? Masyado bang maligoy ang pagsasalaysay? Yon ang ilan lamang sa maaari ninyong bigyang pansin pagdating sa estilo ng pagkakasulat. Ika-apat na binibigyang pansin sa pagsusuri ng akdang pampanitikan ay kaukulang pananaw na pampanitikan. Tulad ng nabanggit kanina, ang panunuring pampanitikan ay nakabatay sa pananaw o teorya. At ito ang ilan lamang sa mga teoryang pampanitikan na ginagamit o makikita sa isang akda. Una, humanismo. Ito ay teoryang o pananaw na sinasabing higit na nabibigay halaga sa bagay-bagay na pantao. Pinaniniwalaan na ang tao ang pinakamakapangyarihang nilalang ng Diyos. Pinapakita dito kung gaano kahusay ang isang tao. Pangalawa, realismo. Nagtatangka itong ipakita ang tunay na karanasan at kalagayan ng lipunan. Sa madaling sabi, ang akda ay nagpapakita ng katotohanan na di mapasusubalian. Ikatlo, Marxismo. Nakatuon ang teoryang ito sa banggaan ng dominante at api. Nagpapakita ito ng labanan ng malakas at mahina. Ito ay madalas halimbawa na ang antagonista ay laging nangaapi sa protagonista at lagi silang nagkakapisikalan o di kaya naman ay nagkakaroon ng mga tagpo na talaga namang nagpapalitaw ng tunggalian nila sa isa't isa. Pang-apat, klasismo. Ito naman ay malinaw na nagpapakita ng pagkakaiba ng dalawang estado sa lipunan. Pinapakita na mayroong mayaman at mayroong mahirap. May nakakaangat at mayroong mga nasa tinatawag nating laylayan. Merong makapangyarihan at merong tagasunod lamang. Klasismo. Moralismo o moralistiko. Ito naman ay ipinapaliwanag ang mga filosofiya at proposisyong nagsasaad ng pagkatama o pagkamali ng isang kilos o ugali batay sa pamantayang itinakda ng lipunan. Kapag sinabi nating pamantayan na itinakda ng lipunan, ito ba ay
katanggap-tanggap sa batas at batas ng Diyos. Doon pa lang natin masasabi na ang iyong ginawa ay moral. Halimbawa, ang pag-aasawa ba ng higit sa isa ay immoral o moral? Depende sa lipunan. Kung ikaw ay isang Katoliko, yon ay masasabi nating lumalabag sa batas ng moralismo. Kasi kapag ikaw ay Katoliko, kailangan isa lamang ang iyong asawa. Ngunit kung ikaw naman ay isang Muslim, hindi ito immoral dahil tanggap sa kultura ng mga Muslim na mag-asawa ng higit sa isa hanggat kaya mo itong buhayin. Feminismo. Binibigyang tuon sa akda yung pagiging magaling at pantay na pagtingin sa mga babae at lalaki. Hindi na lamang na pag sinabing babae sa kusina lang. So pinapakita dito na ang babae ay pantay sa kakayahan ng mga lalaki. Dekonstruksyon. Layunin nitong buwagin ang isang pananaw upang makabuo ng panibagong konsepto mula sa akdang tinalakay. Aminin natin, kung minsan kapag tayo ay nanunood o nagbabasa ng isang akdang pampanitikan, sinasabi natin na alam na natin yung ending. Pero pag dumating na tayo doon sa punto sa dulo, ay hindi yun yung nangyari. Yon yung tinatawag nating dekonstruksyon, yung inaasahan natin na hindi naganap. Ilan lamang ito sa mga teorya o pananaw na pampanitikan at napakarami pa. Kung susuriin natin ang akda na binigyang pansin natin na teacher, napakarami. May humanismo kasi doon pinakita yung kahusayan nitong si Amelita. Realismo, ang nangyari sa akda ay nagaganap din sa totoong buhay. Marxismo, may dominante at api, obvious naman. Si Aling Rosa, lagi niyang inaapi yung kanyang anak na isang guro. Klasismo, wala siguro dito. Okay? Moralismo, okay? Pagiging tama o mali, okay? Pinapakita naman doon na siguro yung bahagi, yung pagmamano ni Amelita, pagkikipag-usap pa rin sa kanyang nanay, pagsunod pa rin sa kanya, kahit na sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan ay ginagalang pa rin niya yung kanyang nanay na nagpapakita ng pagiging tama. Feminismo, litaw na litaw sa katauhan ni Amelita na kahit ayaw putol yung kanyang magulang, pinanindigan niya, pinakita yung kalakasan, kahusayan niya bilang isang babaeng guro. Okay, ang dekonstruksyon, marahil ay wala kasi sa daloy ng kwento, inaasahan naman talaga na sa dulo na si Aling Rosa ay talagang magbabago at papahalagahan din niya yung kanyang anak na isang teacher. Kaya kung mapapansin ninyo klase, sa isang kwento, maaaring lumitaw ang lahat ng mga teorya o pananaw na pampanitikan. Kailangan nyo lang tukuyin kung anong bahagi o pangyayari sa akda ang nagpapakita ng mga ganitong uri ng teorya o pananaw. Huling bibigyang pansin sa pagsusuri ng isang akda dahil sa nahimay mo na ang nilalaman, kaisipan, maging ang teoryang nakapaloob sa naturang akda ay malamang na unawaan mo na ang iyong binasa. Kaya naman, ang huli mong gagawin ay ang pagbubuod ng akdang iyong nabasa. Tandaan, kapag sinabi nating buod, ito ay pagsulat ng pinakamahalagang
pangyayari o detalye sa akdang inyong binasa. Pagpapaiksi ng napakahabang akda na inyong binigyang pansin. Karaniwan, ito ay inaabot lamang ng 5 hanggang 7 pangungusap. Makakatulong sa gagawin niyong pagbubuod ng akda ang paggamit ng mga salitang naghuhudyat ng pagkasunod-sunod ng pangyayari. Ito ay maaari ninyong gamitin halimbawa sa pagsisimula. Una, noong una, unang-una, sa simula. Sa gitnang bahagi naman ng kwento, maaari na kayong gumamit ng mga pananda katulad ng ikalawa, ikatlo, sumunod, pagkatapos. At sa pagwawakas naman ng inyong kwento, maaari kayong gumamit ng mga panandang sa dakong huli, sa pagwawakas, sa wakas. Maliban dito, maaari din kayong gumamit ng mga salitang nagsasaad ng kinalabasan o kinahinatnan. Ang mga salitang ginagamit dito ay tuloy, bunga nito, kaya naman. Maaari ninyong gamitin din ang mga salitang nagsasaad ng kondisyon. Halimbawa, kapag, sakali, kung. Ang mga nabanggit na salita ay makakatulong upang maayos ninyong mailahad o maisalaysay ang buod ng isang akda. Kaya tandaan, ito ang balangkas ng pagsusuri ng isang akdang pampanitikan. Kaya naman, handa na ba kayo para sa isang pagsusuri? Alamin natin ang inyong natutuhan mula sa aralin. Basa. Basahin, analisahin, suriin ng akda. Bumuo at sumulat ng pagsusuri ng alinmang akdang pampanitikan mula sa Mediterranean. Gamitin mo ang natutuhan ukol sa pagbuo nito o maaari kayong magsaliksik bilang karagdagang impormasyon. Sundin ang format at talakayin ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang video. Huwag mag-alala dahil ang gawain ito ay magiging pangkatan. Maaari kayong mag-usap online, bumuo ng GC para mabuo ang inyong pagsusuri at pagsamasamahin ang inyong ire-record na video. Magkakaroon ng 5 pangkat na paghahati-hatian upang suriin ang mga akdang binigyang pansin natin sa unang markahan. Narito ang pamantayan para sa ating gawain. Sa pagmamarka ng inyong video, ito ang aking bibigyang pansin. Una, nilalaman. Nasagutan ba kumpleto at malinaw ba ninyong naipaliwanag ang bawat bahagi ng akda na dapat suriin? Pagtalakay. Dito sinusubok ang inyong kakayahang komunikatibo. Sa ipapanood ninyong video, bibigyang pansin ang paraan ng inyong pagsasalita, paraan ng pagtalakay, malinaw ba at maliwanag ang ginawa ninyong pagsusuri ng akdang binigyang pansin. Ikatlo, bibigyang pansin din ang inyong pagiging malikhain. Papasok dito yung inyong paglikha ng video presentation. Alam kong kayang-kaya ninyo yan at napakahusay ninyo pagdating sa mga effects. At huli, organisasyon. Bibigyan pansin ng pagkakaisa. Lahat ba ay kumilos? Ano ang naging kontribusyon ng bawat isa?
Nais kong makita ang inyong mga mukha habang kayo ay tumatalakay ng inyong pagsusuri. Ito ang inyong magiging gamay para sa pagbuo ng inyong video sa pagsusuri ng akdang nakaatas sa inyo. Alam kong kayang-kaya ninyo yan. Bilang pagwawakas sa ating aralin, pinabati ko kayo sa ipinamalas ninyong kahusayan sa pagtalakay ng ating aralin. Sa pagkakataong ito, nais kong ibahagi ninyo ang mahalagang natutuhan ninyo sa pamamagitan ng pagsagot sa acrostic na suri. S. Saloobin bilang manunuri. U. Ugaliin sa pagsusuri. R. Rason o dahilan sa pagsusuri. I. Importansya o kahalagahan ng pagsusuri. Dito na nagtatapos ang ating mga aralin para sa unang markahan. Binabati ko kayong lahat at maraming salamat. Tandaan, lakbayin ang bansa hanggang dulo ng mundo, wika't panitikan ang susi sa pagkatuto.